Hello guys and welcome back to my channel, and for today's video is ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba yung sinasahod ng mga OFW dito sa Italy. So sa mga baguhan dito sa channel ko, ako pala si John, isang OFW dito sa Italia. Hindi lahat ng OFW dito sa Italia is pare-pareho ng sinasahod. Like halimbawa sa domestic, hindi lahat ng domestic is pareho ng sahod. Hindi lahat ng factory worker is pareho ng sahod, etc. etc. Kasi dito binabase ang sahod mo sa uri ng iyong kontrata, sa number of working hours, at of course sa uri ng iyong trabaho. So guys, para may pakita ko sa inyo yung mga sinasahod ng OFW dito sa Italy, is naghagila pa ako sa aking mga kaibigan ng kanilang payslip para may pakita sa inyo yung mga sahod nila dito, pero hindi ko na ilalagay yung mga pangalan nila for their privacy na din. Yung isa is factory worker, yung isa is tatrabaho sa bahay ng kanyang employer at naglilinis din sa opisina ng kanyang employer, pero yung kontrata niya is operator, hindi domestic. Yung isa is golf, at yung isa naman, yung pinakahuli ipapakita ko, is yung busta paga ko or payslip sa trabaho ko sa panggabi. First things first, so ipapakita ko na sa inyo yung busta paga or payslip na aking kaibigan na nagtatrabaho as a factory worker. Pero guys, hindi ko maipapakita sa inyo yung buong payslip niya. Ipapakita ko na lang yung part na kung saan makikita yung total income niya, yung kaltas, at yung net na nakuha niya sa buwan na iyon. So, bali yung kaibigan ko na to pala guys, is meron siyang 40 hours na trabaho per week. So, as you can see, sa pinakataas na part is makikita yung totale competency na may 1,826 and 58 cents euro. Bali yan yung kinita niya o sinahod niya sa buong buwan na pagtatrabaho. Pero guys, sa baba niyan, makikita nyo naman yung totale tratinote. So yung totale tratinote, yan naman yung tax niya sa kinita niya sa buwan na yan na may 562 and 37 cents euro. At yung pinakababa niyan na aratudamento, so wala akong idea kung ano yan guys, is nasa 79 cents lang naman. At yung kinita niya sa buong buwan na yan minus taxes is nasa 1,265 euro. So guys, as you can see, sa kinita niya sa buwan na yun na 1,800 plus, ang naging nito niya na lang is nasa 1,265. It's because na may taxes. So, hindi ibig sabihin na kung kumita ka ng ganong amount sa buong buwan na yun, is yun na yung magiging nito mo. O kung yung 1 euro is nasa 60 pesos, so yung kinita niya is nasa 75,900 sa pesos. So, yun yung sinahod ng isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa factory. So guys, yung pangalawa na ipapakita ko sa inyo is sa isang kaibigan ko din naman to, na yung trabaho niya is nasa bahay ng kanyang employer. So naglilinis siya sa bahay ng kanyang employer, at the same time siya din naman naglilinis sa opisina ng nagmamay-ari is yung kanyang employer din. But kahit nagtatrabaho siya sa bahay, yung kontrata naman niya is hindi domestic kundi operator. So nakadeclare siya sa opisina ng kanyang employer, hindi sa bahay. Meron siyang 20 hours per week. So hindi ko lang alam kung ilang oras yung tinatrabaho niya sa bahay, sa opisina, ganyan, wala akong idea. So ipapakita ko lang sa inyo yung kinikita niya as operator na may 20 hours per week. As you can see, parang pareho din yung distribution niya doon sa previous na payslip. So, totale competency, totale tratinote, aratudamento. So, ganyan guys. So, yung kinita niya sa buwan na yon na may 20 hours na trabaho per week is nasa 881 euro and 65 cents.
So yung tax naman niya sa month na yon is nasa 100 euro and 40 cents. And of course, nandyan yung artodamente o artodamento. Doon nabubulol na ako na may 75 cents. Total na kinita niya sa out of 800 plus euro niyang pinagtrabahuan is nasa 782 euro na lang because of the taxes. So again, if ang 1 euro is equivalent to 60 Philippine pesos, nasa 46,920. So bali ito yung kaibigan ko pala na to guys is marami pa siyang ibang trabaho, hindi lang ito. So bali ito lang yung payslip na pinakita ko sa inyo. So guys, yung susunod na ipapakita ko naman is isang kakilala ko din naman or kaibigan na yung kontrata niya is isang golf. So yung golf is uri ng kontrata pero domestic job din naman yon. Yung kaibigan ko na to is meron din naman siyang 20 hours a week na trabaho pero yung kontrata nga niya is nasa domestic job. Makikita nyo naman, ibang uri na naman ng busta paga ito or payslip. Total na trinabaho niya within that month na may 20 hours per week is nasa 622 euro and 90 cents. So, yan yung kinita niya sa buwan na yon. But sa baba, makikita nyo din naman yung ratinote di detrare, ganun pa rin yan guys, yung tax is nasa 33 euro and 60 cents. So, bale, yung neto niya o net niyang nakuha sa buwan na yon minus taxes is nasa 589 euro and 30 cents. So, kung kumita siya ng net niya sa isang buwan na yon is 589 euro sa 20 hours na work niya lang yon per week. If 1 euro again is nasa 60 pesos, so kumita siya ng 35,340 pesos. But guys, ito yung kaibigan ko na to is 20 hours na trabaho niya lang to at meron pa siyang mga part-time. At yung ibang part-time naman kasi niya guys is nero or hindi nakadeclare kaya wala tayong maipapakita kung magkano talaga yung kinikita niya. So pinakita ko lang sa inyo yung kita niya sa isang buwan na yon na may 20 hours per week. So guys, ito na yung pinaka-last na busta paga or payslip na ipapakita ko sa inyo. Ito ay personal na akin to. So ito yung trabaho ko sa panggabi. So pumapasok ako dito 3 hours every day, Monday to Sunday ito. So hindi ko din naman ipapakita yung buong payslip, ipapakita ko lang yung total part. So bali itong trabaho ko na to guys is isa kong badante or caregiver. So nagsisimula ako dito 6 p.m. natatapos ako ng 9 p.m. from Monday to Sunday. So yung sinasahod ko talaga dito guys is 500 euro net na ho yan. Sila na ho yung nagbabayad ng tax ko. Nito ko na yan monthly. So, yan yung nakukuha ko sa kanila, 500 euro. So, ito yan. Makikita nyo, neto in busta. It means yung net ko sa payslip is nasa 500 euro. So, yan yung nakukuha ko monthly dyan. At yung mga nakasulat dyan na may 7.2, 7.2, yan yung free hours ko na pwede kong magamit na leave per month. So, iniipon ko yan. So, ginagamit ko yan like sa mga bakasyon ko, yearly, ganyan. So, sa trabaho ko na to guys, yung kontrata ko naman dito nga is golf or caregiver. Kumikita ako dyan ng 500 euro monthly. So, trabaho ko nga yan. Sabi ko nga, panggabi. But maliban dyan, meron pa akong trabaho sa pang-umaga at may mga part-time ako sa panghapon. So, papakita ko lang sa inyo yung kinita ko sa trabaho ko lang na yan. Kung ang 1 euro again is nasa 60 pesos. So, kumita ako dito ng 30,000 sa trabaho ko na to. Pero panggabi lang to. So, hindi pa kasama yung
kinikita ko sa pang-umaga at sa panghapon. I hope nagustuhan niyo yung video na to at nabigyan kayo ng idea kung magkano nga ba yung kinikita ng mga OFW dito sa Italy. But pwede pang lumaki yan, depende yan sa inyong sipag. Kasi dito, marami ka ring mahahanap na part-time kung masipag ka lang maliban sa iyong regular work. And guys, this is the end of the video. Please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. At kung meron kayong mga comment about sa video na to or mga katanungan, is comment nyo lang dyan sa ibaba. At sa mga nakakapanood nito na mga taga-Italia, so kung may kulang man akong nasabi about sa video ko na to, is i-comment nyo lang dyan sa baba para makoreksyonan at makita ng mga viewers. And guys, please don't forget to hit the notification bell so that you will be notified whenever I have a new YouTube video. This is it. Kita-kits tayo sa susunod. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.